Siyempre, huwag na po yung mag-sorry sa kanila, no? Wala na po yung ginawang kasalanan eh. Mag-sorry. Ipa po na sorry is kapag kami ginawa ka lang po kasalanan. Pero wala naman po yung ginawang kasalanan sa kanila. Kung baga, ang gawin nyo na lang po is sabihin nyo, Ako na, magpaalam na lang kayo dito. Papakita ko lang to para makapag-ready na kayo. nakikita na po kami, hindi nagulo po. Hindi po. Okay, kaya ako nagbubola na kayo. Hindi po, nagpahinga na po. Kasi maaga po po bukas church. May papalo na po sa ano. Ang damage po sa Lasinggo. 8:41 na. Hindi, gusto ko lang po i-clarify yung sinabi po ni tatay. Ano yung sabi mo kayo tatay? Yung sa may about sa pagpapalaki. May ano pa, mag-open yata si kuya. Di ba, kumbaga, siguro po, di ba, kumbaga, magkaiba naman po tayo ng mga magulang. Example po sa inyo, na lahat po tayo is magkakaiba po ng magulang. Iba po yung pagdidisiplina sa inyo, sa pagdidisiplina sa amin. Kumbaga, again, wala naman pong dinidisiplinang masaya, wala pong dinidisiplinang natutuwa. Kumbaga, siguro pagka dinidisiplina po tayo, dapat po tayong matuwa. Kasi pwede paano mo nasabi. Kasi ganito po yan. Kung hindi po kami dinisiplina, siguro hindi po yung buhay lifestyle namin, hindi po siguro bahay, school, tsaka church. Kasi hindi naman po ganun eh. Kumbaga, ang buhay po kasi namin ngayon is kapag uwi po galing school, na diretso pong church is bahay. Kumbaga, ang pahinga na rin po namin minsan, linggo. Minsan po wala pa pong pahinga ng linggo kasi marami din pong ginagawa about church. Kumbaga, siguro po, kung pagbabasehan po yung pagdidisiplina, malaking tulong po para sa amin. Kasi pag dinidisiplina, kumbaga pag hindi po tayo, example po, kumbaga siguro kung, dalawa kasi ang isip po ng tao tayo eh. Dalawa po ang isip ng tao. Ano yung isa? Yung isa po kasi is makadiyos. Yung isa po is pang makamundo. Tinuro ko na po ito ng Don't Watch. Kasi nung linggo pa ako po nagturo ng Don't Watch eh. Kumbaga, yung isang isip po kasi, yung unahin po natin yung makamundo. Yung makamundong isip po kasi kapag dinisiplina tayo ng magulang natin, nakala po natin hindi na tayo mahal. Akala po kasi natin hindi na tayo parang binibigyan ng oras or time. Pero which is mali. Hindi na po dapat yung isip. Dapat yung pag-iisip po natin is about makadiyos. Paano naman yung pag-iisip natin? Kung isipin natin na, oo nga, tama naman sila. Kumbaga, bakit hindi natin kampihan kung ano yung tama? Ba't pa natin kampihan yung mali? Tsaka siguro, mahirap po para sa inyo natanggapin kung paano yung pagdidisiplina sa amin. Kasi magkaiba po tayo ng generation. Magkaiba po tayo ng generation na kinalakihan. Magkaiba po tayo ng magulang na sinasamahan. Hindi naman po kami yung, kumbaga kung paano po disiplina ng magulang nyo, is iba po sa amin. Kasi again, ang disiplina po is, ito yung sign of love. Diba? Ito po yung sign nila na pagmamahal. Kumbaga sabi ko, ang pagmamahal is merong sakripisyo. Ano yung sakripisyo? Ito yung kailangan, sa disiplina may nasasaktan. Pero may goal tayo. Diba? Example ko po sa inyo, sa isang loob ng court or sa isang team ng basketball, meron tayong coach. Sa patis natin po yung coach. Kami yung player. Di ba para manalo po tayo, maabot natin yung goal natin, is kailangan natin makinig sa coach. Di ba? Kailangan po nating kailangan nating, kunyari pag sinabi po ni tatay na ganito yung play natin. Ganito yung trap na gagawin natin para hindi yung kalaban hindi tayo matalo. Di ba? Kumbaga, meron tayong goal. Kasi kung sabihin natin natalo po tayo ng isang beses lang po mangyayari yun. Kumbaga, next time, alam na po yung encounter na gagawin sa susunod. Pero siguro, kung bibigyan mo, kung tatanungin niyo po kami na yung pagdidisiplina sa amin is good po para sa amin. Kumbaga kasi, siguro, nung mga bata-bata po kami, siguro yung mga isip po namin na, siguro isipin ko po na di ako mahal ng tatay ko. Siguro nung po iisipin ko. Pero, siguro para sa ngayon po, nawala ito yung antok ko tayo. Siguro po, hindi, okay lang po. Pero siguro po sa ngayon, kumbaga, ang pinangahawakan ko po ngayon is disiplina. Kung may panghahawakan tayo, kung natin si disiplina. Sabi ko nga po sa inyo, hindi po natin kalaban ng disiplina. Best friend po natin ng disiplina. Kasi dito po tayo natututo. Dito po kasi yung kumbaga sabi nga po sa teenage po, yung parang teenager, dito yung maraming nadadapa. Pero di po rin nadapa ka, hindi ka nababangon. Kumbaga siguro, gaya po na tinuro ko po nung sa Don't Watch po. Tinuro po na sa mga katatayan
sabi ko po sa kanya na, sabi ko po noon na, na tinuro po siya about struggles. Na kapag ka tayo na nahihirapan, hindi natin kailangan or hindi po natin kailangan kampihan or di natin kailangan na ganun negative. Kumbaga ang isipin po natin is yung positive. Kasi kapag ka kinampihan po natin or nagkaroon po tayo ng negative side, isang iisipin po natin na ayoko na. 'Di ba? Yan po kasi isipin natin. Kumbaga, wag na natin parang pansinin yung ganito, 'di ba? Kumbaga ang isip pagka nasa positive side na po tayo, na ito yung lesson learned. Kasi susunod, hindi na pala kailangan. Kumbaga siguro, para sa akin is marami na po akong natutunan about sa past. Sabi ko nga po sa inyo, ang disiplina, natural lang sa isang pamilya, natural lang po ang may nagtatampuhan. Pero hindi po, sabi nga po sa ang disenyo ng Diyos sa pamilya is masaya at nagmamahalan. Pero sabi nga po si John 10:10 na pumarito ang kaaway para manira, mangwasak, ano pa ba yung mga kasi manira, manwasak. Tapos sabi ko nga po sa inyo na ang gumagawa is yung kalaban. Na hindi po de porket magkakaaway kayo sa isang pamilya is kailangan nyo magwatak-watak. That's not the solution. Kumbaga, yung solution natin is ayusin, pagbuklurin. So siguro po sa inyo or siguro kung mag-live po bukas, kumbaga siguro sa ganitong sistema namin, kumbaga bibigyan ko rin po kayo ng parang mas mahabang time about sa pag-uusap. Kasi kumbaga minsan po kasi ang inisip po ng mga tao ngayon is yung kapag dinidisiplina po kami parang wala lang po eh. Kumbaga parang kapag dinisiplina kami parang brutal. Again, ang disiplina po sa amin hindi po yung parang brutal na. Sabi ko nga po sa inyo, kapag dinidisiplina po kami ni tatay, hindi naman po siya namamalo. Dati, nung bata-bata po kami. Yung pinaalala ko dati. Siguro, mga ilang taon po. Siguro nilipalot sa tatay, mga nasa 13. 13 years old. Sabay-sabay, grabe, no? Pero, siguro, tapos Grabe, yun. nung palo ko na yun, talagang solid. Tapos yung nalala po nun, di po ako lumabas ng 4 na buwan sa bahay. Kasi marami yung mga natakot na po ako sa palo. Kumbaga, di ba? Kumbaga, maganda rin yung ganun, na meron tayong pag-discuss. Kasi marami po kasi, kumbaga yung mga kabataan po ngayon, ang sabi ko po lagi sinasabi sa mga ka-youth or sa mga kasama ko po sa church, ang lagi po sinasabi sa kanila na ang kalaban natin is distraction ka ako. Sinasabi ko po lagi sa kanila na kumbaga kapag inaano kayo, kumbaga pagka ginagawan kayo ng masama ng kaaway nyo, mahalin nyo sila. Sabi nga po sa pinuro po kanina ng kasama ko, ng mga churchmate ko po, nasa Lucas 6, verse 35, na yung, kumbaga, kaaway yung, sabi ko nga po sa inyo, yung, kaaway po tayo ng Diyos eh. Isa tayo sa pinaka-kaaway ng Diyos, hindi tayo kakampi ng Diyos. Pero sabi ko po sa inyo, dahil ang Diyos ay banal, siya po yung nag-alay ng kanyang kaisa-isang anak, na nagbigay po sa atin ng na siya po yung umako ng kasalanan natin. Siya din po yung nagbigay sa atin ng kalayaan. Kumbaga, yun po, kumbaga ilang po isipin natin na kapag meron po tayong mga basher, mga kaaway, huwag mo natin isipin na kaaway sila. Mahalin pa rin po natin. Pero, sige po. Hindi. Sa mga nakukatekram, pagka yung sabi ko minsan lang ako magsabi pero pagka nagsalita po ako parang samurai yung ko. Pero humingi po ako ng tawad sa mga anak ko kasi yun po yung dapat eh. Pero basta ako, nagpapasalamat ako kay Tito Jun kasi hindi ko naman talaga magagabayan tong mga anak ko. Dahil sa paggabay ni Tito Jun at Kuya Jason, kung ano po yung mga anak ko, kasama po sila doon. Pagdidisiplina, pangaral, pagturo sa salita ng ating Diyos. Maraming salamat, Tito John. Ikaw to, tsaka si Kuya Son. Ako, kasi naintindihan naman ng mga anak ko yan, Katekram. Kaya, basta ako, humingi po ako ng tawad sa mga tita natin. Gusto ko lang, kasi naawa ako doon sa parang araw-araw may sama ng loob. Kaya ako na po ang humingi po ako ng tawad. Sorry, patawarin niyo po ako kung may nakikita po kayong
hindi maganda sa pagdidisiplina ko sa mga anak ko. Pero yun po kasi yung the way ko paano ko disiplinahin yung mga anak ko. Inuulit ko, mas pipiliin ko po yung mga anak ko sa fame. Yun lang po yung ano. Noon pa, sabi ko yung mga anak ko ngayon, mas pipiliin ko yung kayo sa fame. Yun lang. Siguro tayo, kumbaga, in order to say sorry po sa kanila. Kasi hindi lang po nila alam kung paano po tayo magdisiplina eh. Kumbaga, hindi nila po kailangan mag-sorry sa kanila na dahil ganito po yung pagdidisiplina sa amin. Kumbaga again, sino po ba yung nagpaparal sa amin? Sino po yung nagpapakain sa amin? Kumbaga yung tatay namin. So kung paano po disiplina, kailangan namin tanggapin, di ba? Kumbaga, tsaka din nyo na po kailangan mag-sorry po sa kanila kung paano po ang disiplinahin. Kasi di naman po nila alam kung paano po, di ba? Naisip ko kasi na, baka kasi yun yung way para mawala yung mga sakit o ano nila. Kasi naintindihan ko naman din, sobra kang minamahal. Tapos, siguro may nakakarating na, minsan di ba gano'n naman ako magsalita sa inyo at iniingit ko talaga ng tawad dun sa kanila. Pagka minsan may mga gano'n. Pero sa isang pamilya po talaga may gano'n. Na ano, pero ano, alam ko naintindihan naman ng mga anak ko yan. Kaya, okay lang din naman. Kasi sobra kang minamahal. Siguro, hindi lang talaga nila matake pa paano yung gano'n. Kaya, yun. At natutuwa ako pa paano na magsalita si Kuya ngayon. Ano ka? So bago po kami magpatulog tayo, meron na po yung sana ng dalawa. Sige Kuya. Ito po yung parang word of the year ko po ngayon. Okay. Wala ko po ata nagayon, meron na. Yan. Sige po, simulan ko na po. Ang Diyos po natin is merong dalawang katangian. Ang una is merciful. Ang pangalawa po is grace. Ano po ba yung gusto nyo unahin tayo? Merciful po o grace? Merciful muna. Merciful. Sige po. Yung merciful po, anong Tagalog niya is maawain. Di ba? Kumbaga, pwede pa na muna sabing merciful ang ating Panginoon. Sabi po sa John 3:16, sapagkat ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya kanyang kaya sa isang bugtong na anak, upang kung sino sumampalataya sa kanya, hindi napapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, dito na po ako. Ito na po yung pinaka-word ko. Kaya ako po nasabi na maawi ng ating Panginoon. Dahil po, imbis na tayo yung umako ng ating kasalanan, is nag-alay pa po siya ng kanyang kaisa-isang bugtong na anak para akuin po yung kasalanan hindi naman po ginawa ni Kristo. Yun po yung sa mercy. Sa pangalawa po is yung grace. Ano naman po yung grace? Pwede bang ang grace po is mabiyaya? Amen. So, pwede ba naman ang grace? Paano mo nasabing mabiyaya ang ating Panginoon? Kaya mabiyaya po ang Panginoon. Kaya nasabi ko po mabiyaya ang ating Panginoon. Dahil kung nasan tayo ngayon. So, paano po nasabi na grace or mabiyaya? Kasi po, ang pinakamagandang biyaya na natanggap po natin sa buong buhay po natin is yung ating buhay. Diba? Ito po yung biyayang natanggap natin na sa kalaunan pa lamang po is maganda na. So again, summarize po tayo. Ang merciful po is maawain. Kumbaga, paano pwede maawain ng ating Panginoon is dahil binigay niya po or nag-aliw po siya ng anak or ng sarili niyang anak para sa ating kaaway lang, di ba? Tapos isa naman po yung mabiyaya kasi po sa pang-araw-araw na pamuhat is yung ating Panginoon nagbibigay sa atin ng panibagong biyaya. Kaya po nag-pray po ako sa download, tsaka sinasabi ko po lagi, or una ko pong binabanggit sa prayer ko na maraming salamat po sa panibagong biyaya. Kasi ito po yung biyayang binigalaw sa atin ng Diyos eh. Ito po yung buhay natin na kailangan natin gamitin siya. Kilala ko ng kanyang ministeryo. Kasi tayo po lalo na po yung mga kabataan, minsan po kasi bigyan po tayo ng panibagong biyaya, minsan ang ginagamit po natin sa mga pakamundong bagay. Baga ano naman yung kanil, kumbaga ito yung mga, dito na po pasok yung pagiging, unang-una yung bisyo, di ba? Marami pong mga kabataan na nagbibisyo nga, especially mga nag-sigarilyo, lalo na po sa labas, marami ka man nakikita. Pero hindi po yun yung way or di po reason yun para gayahin namin sila. Kumbaga, kumbaga yun pa po yung ginagawa ko lakas para sabihin ko na di po tama yung ganun. Or sinasabi ko po minsan sa mga bata, pagka nakikita, stop po kami dyan. Pag tinatanong, kumbaga sabi ko sa kanila na
hindi mo na kailangan magsigarilyo para tawagin ka nilang astig. Mm. Sabi ko po sa kanila gano'n. Baga, di mo na kailangan maging, or di mo na kailangan magbisyo para maging astig. Di mo na kailangan uminom para maging astig. Sinabi ko po sa kanila na tayo na naalala ko na ang pinaka-word na sinabi ko po sa kanila na hindi mo kailangan magaya ng suntukan para lang maging astig ka. Para sabihin nilang matapang ka sa harap ng tao. Kung tayong dalawa harap sa Panginoon, kumbaga mas lamang ako sa'yo. Kasi hindi ko ginagamit yung mga makamundong bagay. Kumbaga, hanggat maaari, kumbaga tayong mga tao, hindi natin kaya, kumbaga, nagagawa natin, pero hanggat maaari, dapat nating iwasan. Diba? So, yung po mga kapatid, yung mga dalawang word na salitang binitaw mo is yung merciful and yung grace. So, I hope na naintindihan niyo po ang aking salita. Naintindihan mo po ba tayo? Thank you sa sa pag-intindi sa akin. Thank you and sorry. Alam ko, habang darating yung panahon, habang nagmamature ka, mas naintindihan nyo yung gusto ng mangyari ng mga magulang nyo. At gusto ko, alam nyo naman ano yung gusto kong mangyari. Better future? Mas better future. Yeah. Nag-trying hard, hindi ko naman kaya. Gusto ko na magpakatotoo sa mga anak ko. Kaya pinipili ko na yung mga anak ko. Mag-aaral sila maayos. Kaya thank you na sa ano. Sige na, So, huwag na po yung mag-sorry sa kanila, no? Parang po yung ginawang kasalanan eh. Ang sa akin lang na, baka makakapagaan ng damdamin nila. Kasi para ano na lang. Pero huwag po yung mag-sorry. Ano nyo lang po sana, or explain na lang po. Kasi ang panghingi po ng sorry is kapag kami ginawa ka lang po kasalanan. Pero lang naman po yung ginawa kasalanan sa kanila. Kung baga ang gawin nyo na lang po is sabihin nyo po sa kanila kung paano. Kasi hindi naman po kasi nila talaga alam kung paano nyo po ang disiplinahin. Kasi hindi po nila alam kung ano po yung tunay na istorya. Di ba po sabi po sa Tito Jun na kung gusto mo makabuo ng isang istorya or nakarinig ka ng isang istorya, hindi mo pwedeng gamitin yung likod. Hindi kasama yung harap. Dapat kapag narinig mo yung istoryang yun, hindi mo siya pwedeng sabihin agad. Kumbaga kailangan mo siyang gawin is parang elaborate mo siya. Kasama yung harap, tsaka yung likod. So pag kasi isang story, dapat whole. Hindi po half lang. Kasi pangit naman po kung half lang po yung malalaman natin, di ba? Hindi po natin alam yung pinaka-whole istorya. So yun lang po mga katekram. Thank you po. God bless us all po. Baka masyado na kayo mapuyat. Sige na. Yung ano na lang.